Ang pagpaparami ng mga racing pigeons ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at pansin sa detalye. Narito ang mga hakbang sa pagpaparami ng racing pigeons. 1. Pagpili ng pundasyon. Pumili ng mga kalapati na may malakas na genetika at kanais-nais na mga katangian, magandang record sa karera at nagpapakita ng mabuting kalusugan, sigla, at pagbabago. 2. Pagpapares. Ipares ang mga kalapati na akma sa bawat isa ayon sa genetic. Maaari mong ipares ang mga kalapati na may magkatugmang lakas o lahi upang makabuo ng magandang linyada. 3. Paghahanda ng pugad. Maghanda ng pugad o lugar sa loob ng loft. Siguraduhing malinis, ligtas, at maaliwalas ang lugar ng pugad. Magbigay ng mga dayami, sanga, buhangin at iba pang angkop na mga bagay upang magamit ng mga kalapati na gumawa ng kanilang mga pugad. 4. Panliligaw at pagsasama. Ang mga kalapati ay mga monogamous na ibon, at karaniwang bumubuo ng pangmatagalang pares. Sa panahon ng panliligaw, ang mga lalaking kalapati ay nagpapapogi upang maakit ang mga babae. 5. Pangingitlog. Sa oras ng pangingitlog, ang inahin ang karaniwang pumipili ng pugad. Kadalasan nangangitlog ito ng 1 hanggang 2 piraso. 6. Paglilimlim. Ang parehong magulang ay nagpapalitan sa paglilimlim ng mga itlog, na tumatagal ng humigit kumulang 12 oras. Ang itlog ay karaniwang napipisa sa loob ng 17 hanggang 19 na araw. 7. Pagpisa at pag-aalaga. Sa sandaling mapisa ang mga itlog, ang parehong mga magulang ay patuloy na mag-aalaga sa mga inakay, at magpapakain sa kanila ng isang espesyal na gatas ng kalapati. Ang gatas ng kalapati ay ginagawa ng pag-iipon ng pagkain sa butsi ng mga magulang at nire-regurgitate para pakainin ang mga inakay. 8. Paghahawak at pagpapaamo. Regular na bisitahin ang mga inakay mula sa murang edad upang matulungan silang masanay sa pakikipag-ugnayan sa tao. Maaari nitong gawing mas madali ang pagsasanay at paghawak habang lumalaki ang mga ito. 9. Pagwawalay. Habang lumalaki ang mga inakay, magsisimula na sila tumuka ng mga buto at iba pang mga pagkain na dala ng kanilang mga magulang. Kapag buo na ang kanilang mga balahibo sa paglipad na karaniwang tumatagal ng humigit kumulang 25 hanggang 32 araw ay maghahanda na silang umalis sa pugad. 10. Pagsasanay. Kapag nahiwalay na at sapat na ang lakas ng mga inakay, ay simulan na ang kanilang pagsasanay. Magsimula sa malapit na toss hanggang sa lumayo na ang distansya, para unti-unti sila masanay sa pag-navigate. 11. Karera. Kapag handa na pisikal at mental ang mga kalapati, maaari mong isama sila sa mga pag-eensayo at karera. Tutukan ang kanilang pagsali, suriin ang kanilang mga lakas, at ayusin ang kanilang mga schedule ng pagsasanay at karera. 12. Pagpapanatili ng record. Panatilihin ang record ng bawat pares, kanilang mga inakay, data ng pagsasanay, at anumang mga obserbasyon. Ang mga ito ay makakatulong sa iyo para sa mas detalyadong pagbibreeding sa hinaharap. 13. Patuloy na pagbubuti. Suriin ang mga resulta ng bawat panahon ng pagbibreeding at karera. Batay sa performance at mga obserbasyon, pinuhin ang iyong diskarte sa pagbibreeding para patuloy na mapabuti ang kalidad at performance ng iyong mga racing pigeon. Tandaan na ang pagpaparami ng mga racing pigeons ay nangangailangan ng patuloy na dedikasyon, pasensya, at pag-aaral. Makipag-ugnayan sa mga may karanasang breeder, sumali sa mga racing club, at manatiling napapanahon sa pinakamahuhusay na kagawian sa karera ng kalapati. Ang ads ito ay brought to you by Ice Loaf and All Lobster TV. Ang gwapong lalaki, nagkakalapati.